Nako, eto na po mga kabayan, OMG, nahihirapan na. Luestro at Chua. Aba, yan mga kabayan, Luestro umamin na, kulang pa ang ebidensya. Senator Amy Marcos sinupla ka si Luestro ang bopols mo sa mat, aray ko. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga no, unahin na po natin to mga kababayan, ito pong si Danya. Hmm. Ito po kasing si Danya mga kababayan, meron pong bill na gustong ipasa. Sabi po dito sa balita, no? Si Danya tinulak Charmaine Bill. Ano itong Charmaine Bill? Para sa trans intersex. Aba mga kababayan, napakaganda naman ito para sa mga personal nilang mga agenda. Di ba? Baka gusto magpa-trans nitong si ano, transgender itong si si Sindanya mga kababayan. Sa dami-dami ba naman ang problema ng ating bansa, yan talaga ang pinagpokusan mo, 'di ba? Wala ka na bang ibang alam na problema ng ating bansa, 'di ba? Tumulong ka naman sa pagpapaunlad ng ating bansa, inayupak na yan. Bakit yan ka nakatutok ka? Nako. Ito po kasi mga kababayan, ito po sabi po dito sa Abante, upang mas mapabilis ang pagpapalit ng pangalan ng mga transgender at intersex Filipino. Isang panukalang batas na tinatawag na Charmin Bill ang inihain ni Bayan Representative Perse Sendanya para sa mga ito. Anyway, congratulations po sa inyo kasi nandyan po si Sendanya, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, yan o. Sabi po dito ni mga liham ni Tia Duling, prugol sa dami-dami ng problema ng bansa, kabaklaan bill pa talaga naisip gawing batas ng tang-inang ngiwi. Ayan mga kaubayan. Perse sa umaga, Charmin sa gabi. Marites bill na lang. Oo nga, mas maganda pa, no? Yung marites bill kasi pwede mong kasuhan yung mga mangmamarites sa'yo. Hindi yung mga ganyang, ano ba yan? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan sa bill ni Kung sa bill ni Perse Sendanya. Nako, malaking tulong ba yan sa Pilipinas? Aray ko po. Ito, pasadahan pa po natin yung ilan po sa mga balita, no? Ito mga na ano natin na save, okay? Ito mamaya mga kabayan teka lang, hanap tayo ng mas magandang balita, no? Yung ito, pangalawa si Jinggoy. Ano kaya ito? Sabi po kasi dito mga kabayan sa balita, kahit nagtatago, nakakulong, Bato Jinggoy tutulong sa mga biktima ng lindol. Ayan, palakpakan po natin. Kumusta naman yung mga nagpakulong mga kababayan? Sa pagbisita ni ito pong balita, sa pagbisita ni Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla sa Malapatan, Sarangani, inanunsyo ng una na kahit nagtatago at nakakulong sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada ay nagpadala ito ng tulong sa mga naapektuhang lindol. Ayan, good job, no? Ibig sabihin, nagtatrabaho pa rin po sila mga kababayan. They are still the senators of this country. No, yun lang po yung gusto nating i-point out dito. Kasi sinasabi ng iba, hindi na daw sila senador, no? Sabi po ng ating mga kababayan, no? Sabi po dito, sling bag or clutch bag lang, manageable yan, ang baon lang sa kanila yan. Ano yan? Galing sa kickback. Aray ko, walang kickback noon. Hindi naman sila kasali sa flood control. Sabi po dito, alam ni Cayetano kung saan si Bato. Ganun po ba? Ano naman kung alam. Kaya lang naman ipagkanulo niya yung kasamahan niya, mga karbi natin, di ba? Sabi po dito, normal lang arong ibahin po
kinawat nila. Wala na'y mga uwaw, mga tawhana, labaw na ang nagsuporta nila mga kulukoy. Mas kulukoy ka po, 'di ba? Kaya oh, tumutulong na nga, kulukoy pa rin. Yung iba nga nagnanakaw, mga kabayan. Sila nga hindi nagnakaw, tumutulong eh, 'di ba? Yung iba nga nagnanakaw, hindi tumutulong eh. Oh, gets mga karibin natin? Oh. Ano pong masasabi niyo diyan? Just comment down below mga kabayan at eto. Ay pakita po natin yung teaser no ng ano ng itong prosecutor ng ano ng house, 'di ba? Meron po silang teaser. Nandito yun, na-save ko mga kababayan. Teka lang ah. Ah, ito. Pakinggan po natin 'to. Ang ganda eh. Ayan si Luestro. Prepared na sila. May teaser pa nga sila eh. Video, 'di ba? Video teaser. Oh. Oh, nakagawa sila ng video pero hindi pa sila handa sa trial kasi humihingi po sila ng 60 days mga kababayan. 60 days. Sabi po ng depensa, sabi po ng kampo ni BP Sara, hindi. 30 days lang kasi prepared naman kayo eh. Prepared sila sa mga ganito, di ba? Yung video, syempre pampaganda, 'di ba? Para makilala sila. Mga inayupak na to. Dito nakapag-prepared kayo pero sa sa actual, 60 days ang gusto nyo. Bakit mag-fishing expedition pa na naman ba kayo? Aray ko po. Ang galing ng kanta, no? Oh, yan ni Sean. Ayan mga kababayan. Oh, di ba? So yan mga kababayan, yan po yung teaser nila. O, tingnan nga, basahin nyo natin yung mga komento. Oh, sakto-sakto idol Sean. Oo nga, kay Sean po yung kantang niya na credit sa iyo. Idol, bagay na bagay talaga sa kanila. Oo nga, mga magnanakaw, no? May pa cinematic pang mga buhaya, titigas ng mga mukha. Ayan oh. Sabi po yun ni Fuentes, no? Noe Fuentes, ayan. Sabi po dito, humble, sabi ni Humble Salamander, bagay na bagay yung music sa pagnanakaw na sindikato. Ayan. Perfect ka. Mga kapal talaga. Can't wait sa mga karma nila. Ayan. House of Representatives. Ayan. Sabi po ni Roger. Sabi naman po dito ni anonymous participant, no? 334. Inayupak na buhaya queen. Si Luestro, no? Kawawa ang Pilipinas, puro buhaya nakaupo, ubos na naman ang tax ng mga Pilipino. Adobe na ang mukha sa kapal. Ayan mga karabin natin, ano po ang masasabing dyan? Just comment down below mga karabin natin. At eto pa, no? Mayroon pa tayo dito. Ito naman, si Danya. Balikan natin si Danya mga kababayan, ha? Sabi po kasi dito ni Danya mga kababayan, talagang si Danya, very active. Sabi niya po dito mga kababayan, magrebelde tayong lahat para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Nako, ikaw na lang. Huwag mo na kaming isali, di ba? Ba't naman kami magrebelde? Dapat ikaw lang ang magrebelde. O kayo ng grupo ninyo ni Risa Hontiveros. Total, dyan naman kayo sa nila. Sabi nga ni Risa Hontiveros, di ba? Nakita niyo naman yung video. Siya ay aktivista. Isinilang siyang aktivista mga kababayan. Di ba? Sabi po dito, di po ganyan ang utak ng Pinoy. Ikaw na lang. Kaya mag-isa. Ikaw na lang kaya mag-isa. Tingnan niya natin yung comments mga kababayan. Kasi ito, meron 7,000. Teka lang, ihaha natin to. Tingnan niya natin yung reactions. Ito yung reactions. Hindi mapakita mga kababayan. Meron po siyang 6.3 na tawa. 654 na nagalit. Ayan mga kababayan, na napakarami po niyan. Balikan po natin. Sabi po dito sa comments mga kababayan, mag-solo ka doon kayo sa bundok, manggulo. Oo nga, no? Desperado na. Desperado na singiwi. Ikaw na lang, rebelde ka naman sa daan. Ayan. Pagsulo oy kay hiwi naman kadaan. Ayan mga kababayan. Ikaw na lang, huwag ka nang mandamay pa.
Ginusto nyo yan, di ba? Oo nga, kayo na lang. Bakit pa ba kayo mandadamay? Di ba? Sabi dito, pag solo, mag-solo ka na. Mura kaming idamay, kayo na lang. Try mo para magising ka sa katotohanan. Yan mga kababayan. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video mga kababayan. Eto, ha? Pasok ka. Teka lang, eto na. Saan na yun? Ito. Ano bang i-interpret ninyo doon? 2/3 of 24. Nako. All senators, pambihira. Pati si Jinggoy, dinamay-damay ninyo, sinuspindi ninyo. Ayan, sabi nila, si Bato nag-disappear. Yung iba, tuloy-tuloy daw yung pagpa-plunder. Ang bilang, mananatili kahit ano pang magic-magic dyan. Tigilan na yan. Madaling magbilang, 2/3 of 24 is equal 16. Wag na nag-iimbento ng 22, 23, baka 20 pa. Ay nako, tigilan yan. Eto na nga, binaluktot na nga lahat ng batas, babalaktatin pa rin ang konstitusyon. Kung may bend the law, mas malala ito. Bend the constitution. Naku, matindi ho yan, ha? Kung merong bendalo, merong benda constitution. Ito naman kasing sila Bacolao eh. Meron pa nalalaman na ang tawag dito yung Abilino versus Cuenca. Wala nga, hindi nga gagana yung sa impeachment. Hindi nga gumana. Sabi po dito mga kababayan, habang nanonood tayo, magbasa tayo ng comments, no? Kasi very important yung comment. Kasi dyan po nanggagaling yung sigaw, yung damdamin ng taong bayan. Sabi po dito ni Maria, bayad kasi sila para sa issue lang yan. Tama po kayo, mga bayad sila, mga mukhang pera. Sabi po yan ni Jose. Sabi naman po ni Lilibet, malaking maleta yan, kaya ganyan sila. Kapursigi sa impeachment. Ayan. Sa quorum eh, di ba? Kailangan pa nilang takutin si Joel Villanueva para umabot lang sila ng 13. Kasi kung gumagana yung Abilino versus Cuenco, di na kailangan mag special session, rekta na, di ba? Kasi kinailangan pa si Joel Villanueva. Kailangan pa mag-traitor ni Joel Villanueva para maging opisyal yung pagiging Senate President nitong si Wingate Salian. Tuloy natin to si Bacolao. Conclusion of the testimony of one witness. And our BIR box, we are discussing the same as well about the possibility of Yung BIR talaga yung nila, no? Yung BIR yung pinaka-ebidensya nila mga kababayan. Sabi naman po dito ni George, no? Walang politiko ang walang unexplained wealth. 90% are corrupt. Correct. Pero nagagalit sila dyan pag sinabi mong 90% yung corrupt, di ba? Hihinto lang ang mga yan pag mabahaan mga kanilang bahay. Oo nga, sana nga yung kanilang bahay mabahaan mga kababayan. of opening it, of course with the permission of the impeachment court at the soonest possible time. So that would be all for the opening statement. You can raise your questions to Kong Joel. Ayaw na sumagot ni Natakot si Luestro, ayaw nang sumagot mga kababayan, no? Ayaw nang sumagot sa mga tanong. Sabi po dito ni Ben Camino, delikado kasi sila. Kasi mga tumanggap yan ng nakaw na pera. Correct mga kababayan, no? Sira araw kung yun ang makita ko at marinig ko ang boses ni Luestro. Yan, maraming sira ang araw. Pasensya na sir. Kailangan kasi nating i-play yung video no? Kailangan mo rin marinig si Luestro. Eto, pasok Luestro. Bacolao. Ayaw na sumagot ni Bacolao. Nasupalpal nga. Tatanong yun na naman kasi, totoo ba talaga linamon kayo ni Atty. Sheila Sison? Diba kung yun ang tatanong kasi yun? Nagali sa inyo si Bacolao eh. Mapapahiya lang. Alright, first question from Vivian Hingulye. Good afternoon, Kongs. Dito po sa na-mention ninyo na you're reaching out to the Senate Secretary kung paano po mapapabilis pa itong marking of evidence. Ano po yung mga proposed measures ng House? At nakausap nyo na rin po ba yung defense about this? Well, unang-una, we are contemplating on adding more teams and additional dates. So, alam namin na Friday and Saturday. Ayan, additional dates mga kababayan. Yan na po yung 60 dates na
hinihingi nila mga kabayan, aray ko, no? Akala ko ba prepared kayo, may pa video pa kayo, tapos dito pala sa actual ano ba, dinidelay nyo ba yan para tumagal? Huwag nyo nang patagalin dahil diba sabi nyo nga, forthwith di ba? Forthwith, agad-agad, mag-umpisa na kayo. Tapos ngayon, 60 days ang malalaman namin, 60 days pa lang. O sabi po dito ni Beyond Collectives, no? Kawawang mga Pilipino, sana makarma kayo. Bakulaw at Chihuahua, ayan mga kabayan. Sabi pa po dito, God is good. We'll see at the end. Nakakainis manood. Manood lang kayo, ma'am. Kaya nyo na kung at least mayroon lang tayong impormasyon, di ba? Is this the new Philippine that the President want? Ayan, no? Aray ko po. Lang pasok ang Senado, pero because of these voluminous documents, Hindi na ho talaga sila nagbubuod dyan sa voluminous. Pambihiraw. kinukonsider na rin namin na pati yung Friday tsaka Saturday, kung papayagan tayo, na magamit na rin. Nakausap niyo na po yung defense. Are they amenable to that measure? We haven't talked to the defense. We actually reached out to Sec Bantug through Secretary General Chaloy Grafil, no? So we don't know kung anong status na nung communication na yon, but definitely we will be communicating with our SecGen as to whether the same has been relayed already and as to whether the same has been discussed already with the defense. Just to give you an idea how voluminous the exhibits for confidential fund, ha? Yung DE Ito, sabi po dito ni Alan Baki, no? The Miss Voluminous Luestro. Ayan mga kaubayan, no? Marami pong diversionary tactics lang yan, impeachment para lang pag-usapan ang flood control, para di pag-usapan yung flood control corruption. Correct. Yan po na talaga yung pasensya na mga kaubayan kasi habang piniplay natin yung video, eto rin tayo, nagbabasa rin po tayo ng mga comments dito. Makikita nyo, nag-i-scroll din yan pag ini-scroll ko dito, di ba? Kasi nakakonect to dyan. So, basa-basa lang ako ng pasensya na kayo, mga kaubayan. Total, mas mahalaga naman ang mga audience natin, di ba? Kung ano po yung comments niyo, binabasa po natin yan. piece, document evidencing payment for DepEd, it's 1,900 approximately, no? And then for OVP, it's 2,000 plus. And we understand that the defense Kayo kasi hindi kayo nakikinig doon sa mga mahuhusay na abogado kagaya nitong si Attorney Romy Macalintal. Isang sikat na election lawyer. Kahit nga mga kababayan yung mga framer ng Constitution, 'di ba? May nakita ko si nakalimutan ko lang yung pangalan pero nakita ko po yun mga kababayan yung post niya na 16 dapat yung votes. Wag niyo daw baguhin yung konstitusyon. Kung ano yung nakasulat sa konstitusyon, yun po ang sundin ninyo. Nilalabag niyo ang sarili nating batas, 'di ba? O yung framers na po yung yung gumawa na talaga, isa sa mga gumawa, nag-contribute para gawin yung 1987 Constitution, mga kababayan. 'Di ba? Tapos kayo lalabagin niyo ng ganun-ganun lang. Di ba? Napakalaking niya, no? Sabi po dito mga kababayan, maletagang syndicate. Ayan. Wala pang ebidensya ang prosecutor sa impeachment. Yan. Kaya nga humihingi sila ng 60 days mga kababayan, no? Sa makukulong din itong si Luestro na to. Salamat naman kung makulong yan, di ba? Ayan mga kabayan. Yung ko panoorin yan si Luestro. By muna, PH. Ayan. By daw, PH update. So, panoorin nyo lang mga kabayan. Hayaan natin minsan masarap din panoorin to kasi pamparelease ng natin no? Ng sama ng loob. Lahat ng mga nagtatanong bayad, pati nagtatanong anong. Ayan Sa akin lang palagay yung Team Bend the Law ay mula Senado hanggang Congress at Malacanang. Correct. No? Hindi ka po nagkakamali, Sir Ronald, no? Bend the Law is the whole system. Systematic sila Pati mga agencies, meron yan, mga kababayan.
Tingnan nyo naman yung mga deliveries. Mayroon sa Comelec, di ba? Mayroon sa kung saan-saan pa. Malamang kasi ombudsman sa DOJ siguro kung na ano pa yan. Di ba? O sa bagay, sa kasabot din si ombudsman, di ba doon po sa $2 million kay Trillanes. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Napakarami pong komentong dapat basahin pero magpapaalam na po muna tayo. Pansamantala. Ayan, ano po ang inyong opinion, reaction? Just comment down below mga karibin natin at huwag mong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.